Eka nga, kung gusto mo nga raw humaba ang iyong buhay, ay nako naman, kumain ka nga raw ng gulay. O, diba? Isa na all. Madungadlaw mga kadiskarte. Ngayong araw ay napasyal humuli kami dito sa karagatan para dumilihensya ng aming uulamin. At mula nga ho dito ay natanaw ko itong aking kaibigan na kumukuha nga po ng seashell o yung sehi nga po na tinatawag dito sa amin. Dahil nga po napakalaki ng hunas o yung low tide nga po na tinatawag sa Tagalog ay dali-dali na nga ho kung pumunta dito sa aking kaibigan at kaya naman nainganyo na rin akong kumuha neto mga seashell. Yan nga po ibiglaan lang at wala akong kaarmas-armas. Nako naman, inaya ako netong aking kaibigan na kumuha na nga rin daw ako netong sehe o yung seashell nga po. At para naman meron akong sabawan kinabukasan napakasarap nga po nito. Tapos lagyan mo nga po ng buko o yung butong nga po tinatawag sa amin. Napakasarap nga ho yan ng sabaw at humigop ng mainit na sabaw tapos maraming gulay. O diba, solve na naman itong aking problema. Eka nga mas mainam pa nga raw yan kesa sa tuyo o yung tunsoy. Natawag nga ho sa amin. Naku, bumili ka nga lang raw ng 5 pirasong tuyo ngayon. Naku, halaga ng 20 pesos. Eto'y libre na. Naku naman, hindi ka nagagastos pa. Meron ka nga lang daw netong 5 piraso, 10 piraso. Naku, solve na nga ho ang problema mo at napakasarap pa nga hong humigop ng sabaw at napakasustansya pa. Ilang sandali pa unti-unti na nga hong dumilim at kami nga po nagsipag-uwian na. Kinabukasan nga po ay dali-dali na akong pumunta dito kina Ate Kits, dito nga po sa Pamilyara Residence para nga po bumili ng ganyang sariwang gulay na tanim nga po ni Tatay Charles. At dito nga po ay naabutan ko yung si Ate Diding na naghahanda na nga po ng kanyang lulutuin na otan. Rema na nga man po ang kanyang putahe na meron nga pong bislar. Humingi na nga rin ho ako ng 2 piraso na rema para nga po doon sa ating lulutuing inaslum. O diba yan nga po yung bislar na binabad nga po sa tubig ni Ate Ding. Para nga po matanggal daw yung asin at ilalahok nga niya dyan sa kanyang lulutuing otan na rema. At matapos nga ho yan ay ako'y umuwi na. Hindi pa pala. Ako nga pala inaya ni Auntie Flos dito nga po kina Auntie Bingko. Dahil nga narito yung mga nag-first com or nag-communion na mga bata at hinandaan nga po sila ni Auntie Chel. Pakaswerte neto mga bata at napaghandaan pa neto ni Auntie Chel. May pansit, may jelly ace, merong suman at merong pamput. Diba isan pa kayo Kaya naman ako na nga po sumandok niya ng aking kakainin. Kumuha na nga rin ako ng puto, ng suman at ng pansit. O diba? Kaya naman pumweso na nga rin ako sa isang sulok at kumain netong pansit. Gawa ng ako'y nagugutom na rin at wala rin akong almusal. At naku naman kaya naman nilantakan ko na nga rin itong suman diba? At hindi po ako halatang gutom na gutom. Ay naku magtatanghali na nga rin ho. Kaya nga po nagmamadali na nga rin ho ako. Kaya salamat ho dito kay Auntie Chel at nakalibre po ako ng merienda. Salamat at nabusog ho ako. At ang mga batang ito ay naway patuloy pa kayong gabay ni Lord at i-bless ni Lord at lalo't higit maging mabuting anak sa inyong mga magulang. At matapos yan, umuwi na nga ako ng bahay dito nga po inaabutan kung merong buko. Hindi ko nga ho alam kung buko pa ba yan o nyug na. Kaya naman inasikaso ni Pambansa at yung sabaw nga ho niyan ay sinaling ko doon sa isang lagayan kasi nga ho isasabaw ko yan doon sa aking nga pong lulutuing inaslum na sehe. At nung nabiyak na ay nakita ko nga yung kanyang laman na kumun. Kaunti na nga lang ho at pwede nang koprahin, magiging nyug na. Pero kukunin ko lang ho doon yung malambot na part tapos yung sabaw niya at masarap nga po yun sa ating lulutuing inaslum. Gustong gusto ko na nga po kumain ng ganitong pagkain, yung inaslum. Kaya naman gumawa ho talaga ako ng paraan para nga ho makakain nito. At buti na lang at ako'y nagpapasalamat at meron pa nga po akong nabilhan ng sariwang gulay sa panahon na ito. Pag ganito nga pong summer ay wala nga pong masyadong tanim na gulay dito sa amin. Bibihira nga lang po ang mga may nagtatanim dito sa aming lugar. Gawa nga po ng walang ulan at wala nga rin po talagang ididilig. At maraming salamat kay Lord kasi hindi niya tayo pinababayaan. Lahat ng ating pangangailangan ay binibigay niya sa atin sa araw-araw. Ang kailangan lang natin talaga ay kumilos tayo kasi kung hindi tayo kikilos ay wala pong mangyayari sa atin. Hindi po ba? At yan nga, hinanda ako na dito ang ating mga kakailanganin na gulay. O yan, at saka yung ating sehe na ating lulutuing inaslum ngayong araw. Uy, sana
sana all. Ay, napakasarap. Napakasarap nga po talagang humigop ng sabaw. Kaya naman, inumpisan ko na nga pong gisahin ng aking mga ingredients dyan. Kasi nga po, gustong gusto ko po yung ginigisa itong sehe. At para nga po, matanggal naman yung kanyang lansa. At matapos nga yan, syempre, nilagay ko na nga rin ho yung aking gulay. At inuna ko nga po dyan itong gulay na rema. Kasi nga po, medyo matagal nga po siya lumambot. Matapos nga ho yan, sinabay ko na nga rin ho itong buko. Ewan ko pa kung buko pa ba yan o nyugnat. Malapit na nga ho sigurong koprahin. At saka yung kanyang sabaw ng buko. Yan nga po ang nagbibigay tamis dito po sa ating lulutuing sinabawang gulay. Sana all. Sinaling ko nga po pala yan sa may kaldero kasi nga po ay hindi po ako makapaglagay ng mas maraming sabaw. Gawa ng butas pala yan sa may gilid. Kaya sinaling ko po dito sa mas malaking kaldero at gusto ko nga po ay humigop ng sabaw ng maraming sabaw. Ay nako, daig pang tag-ulan at gustong gusto ko nga ho talagang humigop ng sabaw. Yan nga po ang aking hilig. Lalo na nga ho at napakaraming gulay. Naku, check na mapapakain ka ng napakarami niyan. O, diba? Sana all. Isa sa pinakamahirap yung mag-isip ka nga talaga ng kung ano ang yung lulutuin, kung ano yung ihahain mo sa hapagkainan. Lalo na kung malaki pang yung pamilya. Kung minsan pa nga hindi pa nga kinakain yung niluto mong pagkain. Naku, hindi magustuhan. Lalo na kapag gulay. Minsan ay ganyan ng mga bata, hindi po ba? Kaya naman bibili ka ulit ng panibagong ulam para nga ho sa kanila. O hindi ba? Doble-doble ang gastos. Sa hirap ng panahon ngayon, dapat nagatipid ho tayo. Hindi po ba? Dapat talaga habang bata pa masanay ng kumain ng gulay para nga kahit anong ihain natin sa pagkainan hindi sila magrereklamo at kakain na lang sila. At yan, luto na nga ho ang ating inaslom. Kaya naman, hinain ko na nga po yan sa mas malinis na mangkok at para nga po tayo makakain na at makahigop ng mainit na sabaw. At yan nga po ang ating inaslom. Bulang lang sa Tagalog. Ewan ko kung anong tawag sa inyo yan. Basta ako, meron na akong masustansyang sinabawan na gulay at may mango on the side pa. Yan nga po galing doon sa tanim ni Maman. Yung masarap nga po na mangga. Abay, meron pang piniritong isda na bigay nga po ni Father Dear galing po sa kabilang bahay. At bago nga ho tayo magsimulang kumain, syempre, nagdasal muna tayo. Nagpasalamat tayo sa lahat ng biyayang pinagkakaloob sa atin ni Lord. Lalo na sa araw na ito at tayo makakaraos. O, diba? Kaya ikaw na nanonood ngayon, marami ka mang suliranin na hinaharap sa iyong buhay sa mga oras na ito. Huwag kang mag-alala dahil lahat ng iyan ay may nakalaang solusyon sa lahat nga ng iyong problema. Eka nga samahan mo nga lang daw ng dasal para makalagpas ka sa lahat ng problemang iyong pinapasan. O, diba? At ito po si Belsky ang nagsasabing patuloy ka lang magsumikap para maawat ang iyong pangarap. At yan lang. Thank you for watching and love you so much and babu!